So high! It's almost touching the sky! Nagambala ang malalim na pag-iisip ko sa puno ng paghangang reaksyon ni Colton. Habang tinitingala mula sa bintana ng sasakyan ang matayog na istruktura ng Literal Palace. And now we're here. Let's go, si Gavin. Sabay sulyap sa akin. Naunang lumabas si Gavin sa pinto ng sasakyan. Inalalayan niya ang anak namin at sumunod naman ako. Masasabi ko na ito ang unang beses na makakapasok ako sa isang pinakasikat na 5-star hotel and restaurant dito sa Makati. Muli ako napatingin sa mga ayos namin na napakakaswal lang. Sa bagay, isa namang kilalang senador, si Gavin, kaya hindi na siguro kami pagtatakan kung pumasok man. Nasa bukana pa man kami ng malaking babasaging double doors ay meron nang sumalubong sa amin ni isang morenang babae. Nakasuot siya ng corporate attire. Ngumiti siya at iginiya kami sa loob. Pumasok kami sa elevator at diretsong nagpunta sa rooftop, mismo ng gusali. Nagpatuloy sa pag-iya sa amin ng babae na nagpakilalang isa sa mga managers ng lugar. Wala akong masyadong nakikitang mga taong kumakain sa loob. Hindi ako sigurado kung sinadya ba ito ni Gavin o wala lang talagang masyadong customers ngayong gabi. Saka pa lang kami nahinto sa paglalakad nang nasa tapat na ng mesa na nakapwesto talaga kung saan matatanaw ang halos kabuuan ng Makati. Hindi pa man kami nakakaupo ay may lumapit sa amin isang matangkad at medyo may pagkachinitong lalaki. My oh my, if this isn't Senator Gavin himself, welcome to my humble abode. Mapaglarong pagbati nito kay Gavin. Pilyong umangat na rin ang sulok ng labi ni Gavin at mahigpit na nakipagkamayan sa lalaki. It's been a long time, bati ni Gavin pabalik dito. Parang kailan lang nangungopya ka pa sa akin sa law school ah. Mapagbirong naglagay na isang daliri sa tapat ng kanyang labi, ang lalaki sabay sulyap sa akin. Shh! The lady might hear you at baka maniwala. Nakangiti pa rin akong sinulyapan ni Gavin. Hinawakan niya magkabilang balikat na anak namin kaya napaharap na rin si Colt sa mukhang may-ari yata ng Literal Palace. Magin ako. Kalmante niyang pagpapakilala sa amin na halos ikinasamid ko naman. Napawi ang ngiti ng lalaki. Seryoso niyang binalingan si Colton at pagkatapos ay dumapo naman ang kanyang tingin sa akin. Unti-unting nanumbalik ang ngisi niya. And the elusive frigging straight as an arrow has finally fallen in love. It's about time, my man. Mahinang natawa si Gavin. Sabay tingin sa akin. Loretta, this excuse of a man here is Amir Reyes, ang may-ari ng Literal Palace. Formal na pagpapakilala ni Gavin sa kanyang kaibigan sa akin. Hi, tanging nasambit ko sabay tanggap sa inilahad niyang kamay. Kung may plano kang layasan ng lalaking ito, laging bukas ang Literal Palace para sa'yo. Mapagbirong sabi ni Amir sabay kindat sa akin. Hindi ko na maiwasan ang mahawa sa pagiging magaan niya. Mahina na rin ako natawa. Okay, that's enough. Si Gavin sabay bawi sa kamay kong hawak ni Amir. If I heard it correctly, ikaw ang nilayasan ng asawa. Go find your wife and stop flirting with what's mine. Gusto ko sanang punahin ang huling sinabi ni Gavin, ngunit nakuha ang atensyon ko ng kanyang kaibigan. Hindi man natinag ang ngisi nito, ngunit napansin ko na medyo may dumaang sakit sa kanyang mga mata. I'm working on it. Tiningnan niya ang lalaking chef na nakatayo sa kanyang gilid. Take care of them. He's not just a senator but also my dear friend. Bili niya rito at pagkatapos ay iniwan din kami. Halos maglaway ako sa nilapag sa mesa na medium rare steak. Umuusok pa nga ito. Naghari din ang masarap na amoy nito sa ilong ko. Kinuha ko ng kutsilyo at nagsimulang humiwa. Medyo nahirapan pa ako sa paghiwa nito dahil sa kasabikan na kainin na. Sinulyapan kong steak ni Gavin na walang kahirap-hirap niyang nahiwa sa maliliit na piraso. Sa pagkamahanga sa kanyang ginagawa ay parang isang kurap lang ay natapos niya ito at agad na inangat ang plato. Walang imik niya nilapag ito sa harap ko at kinuhang steak na hindi ko pa tapos hiwain. Umawang ang labi ko kaya napatingin na rin siya sa akin. Want me to slice that into tinier pieces? Indulhenting tanong niya sabay muestra sa kanyang hiniwang steak na para sa akin pala. Hindi na, sakto na to, salamat, git ko. Bukod sa steak ay merong iba pang masasarap na pagkain na inihain sa amin.
Klarong-klaro ang pagiging special nito. Ganado naman ang pagkain ni Colton. Napon ako na wala ni isa sa mga potahe ang may sahog na mani kung saan allergic ang anak namin. Naging maingat na talaga si Gavin simula noong nangyaring insidente sa bahay. May asawa na pala yung kaibigan mo may-ari nito? Tanong ko habang nasa kalagitnaan ng pagkain. Ayaw ko namang magka-dead air, lalo na at hindi rin nagsasalita si Colton dahil enjoy na enjoy sa kanyang kinakaing pasta. Mariin muna akong tinitigan ni Gavin bago siya sumagot. Yes, and he's a ladies man too. Matinik sa chicks kahit nung nasa law school pa lang kami. Ang dami niya namang puna na sinabi tungkol sa kaibigan. Oo at wala lang naman ang isasagot. Kaya pala. Nagtagpo ang kilay niya at nabitin sa ere ang tinidor na hawak. Kaya pala friends kayo, sabi ko sabay kibit ng balikat. Mas lalo lang nadipina ang pagtagpo ng kanyang makapal na kilay. And that means, may gulat na lumandas sa mga mata niya. Siguro ay napagtanto ang ibig kong sabihin. Hindi ako matinik sa chicks. Depensibo niyang saad. Kalmada akong kumuha ng isang maliit na piraso ng steak at pagkatapos ay sinubo ito. Nginuya ko muna ito sabay angat ng tingin. Nakita kong pananatili ng titig sa akin. Matinik ka kaya? Pahayag ko. Nadali mo nga ako noon eh. Naubo siya nang wala sa oras. Mabilis niyang kinuha ang isang baso ng tubig na nakalapag lang sa mesa at sumimsim mula dito. Nahagip ng paningin ko medyo namumula niyang tenga. Dahil sa konting komosyon ay nilingon siya ng anak namin na nasa tabi niya lang nakaupo. Are you alright, tatay? Oo naman. Tumikim siya at sa kanila pag na ang baso na pinangalahatian na niya. Napatikim na rin ako at kinuha ang sariling baso ng mango juice. Sumimsim ako mula dito at nag-iwas ng tingin dahil nararamdaman ko na naman ang masidhi niyang pagtitig sa akin. Sa'yo lang naman ako tumitinig. Mahina at paus niyang sinabi na siyang dahilan kung bakit muntik ko nang maibuga ang juice na iniinom. Are you okay, nanay? Nag-aalalang tanong sa akin ni Colton. Yes, baby. Tugon ko, masyado na mabilis ang pagpintig ng puso na animoy may nagkakarerang mga kabayo. Inabutan ako ni Gavin ng tissue na tinanggap ko naman. Umiit ang pisngikot nakakasigurong nangungulay hinog na kamatis na ito. Pati blush mo, miss ko. Malamis na bulong niya. Dahil sa mga banat niya ay napagpasyahan kong hindi na sumubok pa. Sa pagbukas ng panibagong usapan, hindi na ako kumibot, nagpatuloy na lang sa tahimik na pagkain hanggang sa matapos na kami. Kakapasok pa lang namin sa loob ng sasakyan at hindi pa ako nakakabawi. Sa nangyari kanina nagulantang na naman ako sa inanunsyo ni Colton. I can't wait to fly kites tomorrow. You should come with us, nanay. Sa mapang-akusang tingin ay binalingan kong kanyang ama. May usapan na naman kay ni Colt bukas. Marahan siyang tumangot, may ingat akong tinignan. Day off mo naman bukas, hindi ba? We can hang out together as a family. Bago pa man ako makasagot ay inunahan na ako ni Colt. Please come with us, nanay. Please, please. Alright, sasama ko. Nakangiti kong sinabi. Hindi na nagmatigas pa at bumigay na. Ilang minuto pa ang binyahe namin sa daan. Pansin ko nga na madilim na sa labas ng bintana ng sasakyan. Marahil na rin sa pagod ay mabilis na nakaidlip si Colton na nakasandal na sa braso ng kanyang ama. Niyapos siya ni Gavin sa isang kamay at marahang hinagkan sa noo. Gusto lang may humawak sa puso ko dahil sa nakita. Nang nahinto ng sasakyan sa tapat ng bahay ay pinagbuksan na kami ng pinto ng kanyang driver. Binalingan ko ang mag-ama at naglahad ng 2 kamay kay Gavin. Akin na si Colt, bulong ko para hindi magising ang anak. No, I'll carry our son. Tumangon na lang ako. Nauna siyang lumabas kargang anak namin, mahimbing na natutulog habang nakasandal ang ulo nito sa balikat niya. Sumunod naman ako sa kanilang dalawa sa paglabas. Nasa unahan ko sina Gavin. Nakita kong pagbukas ng pinto ng bahay at si nanay na nakatayo sa bukana nito. Mas nilakihan niyang pagkakabukas ng pinto upang makapasok si Gavin. Nang nasa loob na kami ng bahay ay iginiya ko siya sa kwarto ng anak namin. Binuksan kong pinto nito sabay pindot sa switch ng ilaw at pumasok na kami. Marahan niyang binaba si Colton sa kama. Kinumutan ko naman ito. Nagangat ako ng tingin at nakita ang paggala niya ng tingin sa kabukaan ng silid. Bahagyang nagtagal ang mga mata niya sa mga picture frames na nasa ibabaw
ng maliit na cabinet. Mga larawan na katulad ng nasa kwarto ko. Hindi ko na siya pinigilan pa nang lapitan niya ang mga ito. Kinuha niya ang picture frame kung saan karga-karga ko ang bagong silang na si Colton. Nasa hospital bed ako, napakagulo ng buhok. Pulang-pula ang ilong at may nangingilid na luha sa mga mata. Ngunit kitang-kita pa rin sa malaking ngiti ang kasiyahang nararamdaman dahil sa unang beses na pagkakahawak sa anak. Dahan-dahan niyang pinalandas ang daliri sa aking mukha at binaba naman ito sa hawak ko munting si Colton. Nasa isang kwarto man kami ni Gavin ay parang nasa malayo naman siya. Para bang nasa panahon ng larawan na siyang hinahawakan. May kopya ka ba nito? Pwede ko bang hingin? Paus na bulong niya. Dalawa lang yan eh, nasa akin naman ng isa. Sagot ko. Pero marami naman akong pictures ni Colton na pinadevelop. Pwede kong ibigay sa'yo. Alright, I'll take them. But I also want to ask some pictures of the two of you, if that's okay. Oh sure, nakasave naman siya sa camera ko. Pwede kitang pagawa na kopya. Ibinalik na niya ang picture frame at nilingon ako. Thank you, Loretta. Inihatid ko siya sa labas ng bahay. Nasa tapat na kami ng kanyang sasakyan at agarang lumabas mula dito ang driver. Pinagbuksan siya ng pinto. Bago pumasok ay muli niya ako nilingon. I'll pick you up tomorrow at 9 in the morning. Okay, saan ba tayo pupunta? Ngumiti siya. I bought this property. You'll see. May kailangan ba akong dalhin? Pahabol ko. Like for example foods? Syempre ayaw ko namang walang maiambag. Just you and Colt. I'll take care of the rest. Tumango ako at wala sa sariling kinawayan na siya. Mabilis kong ibinaba ang kamay na mapagtanto ang ginawa. Mukhang hindi niya naman ito napansin pa. Pumasok na siya sa loob ng sasakyan at pagkatapos ay humarurot na ito paalis. Wala pang 9:00 na umaga ay handa na kami ni Colton at nasa balkonahin na lang nakaupo habang hinihintay ang ama niya na dumating. Inayos kong backpack na dadalhin na may lamang mga gamit ng anak. Tatay is here! Sabik na anunsyo ni Colton. Napatingin na rin ako sa nag-iisang sasakyan ni Gavin. Napalinga ako sa likod upang tignan kung may bodyguards ba siya dala ngunit wala talaga akong iba pang sasakyang nakita. Bumaba siya mula sa driver's seat. Kaya napagtanto kong mag-isa yata talaga siya dahil siya mismo ang nagmaneho ng sariling sasakyan. Muli ako napabaling sa itsura ni Colt na siya rin ang pumili. Kaya pala, sa itsura ni Gavin na nakasuot ng black shades, crisp white shirt at denim jeans, tapos white sneakers ay mukhang nagkasunduan dalawa sa susutin ngayong araw. Bumagsak ang pangako ng may maalala. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa sariling suot. Isang white button-up crop top at denim shorts. Tila ba nagkasundo talaga kaming tatlo sa sinuot. Mabuti na lang at hindi ko na kinuha pang black sunshades mula sa tokador kanina. Sinalubong siya ng aming anak na nakasuot din ng dark shades. Yumuko siya tinayos ang shades ni Colton. Tumayo na rin ako at kinuha ang backpack. Nagkatinginan kami ni Gavin. You guys ready? Si Gavin, mabilis ang ginawang paulit-ulit na pagtango ni Colt. Aha? Tinungo na namin ang sasakyan niya at pumasok na kami sa loob. Dahil sa pagpupumilit ni Colton na tumabi ng upo sa ama ay nasa unahan siya samantalang nasa likod naman ako ng dalawa. Matapos ayusin ni Gavin ang seatbelt ng anak ay nagsalita na ako. Hindi ka nagdala ng driver at saka bodyguards? Hindi na, today will be a private day for us. Hinawakan na niya manibel at niliko ang sasakyan. Just me. Sa may pamumungay ng mga matay binalingan niya ako. You. Nakangiti niyang sinulyapan ng anak and Colt, just us. Isang oras ang biniyahin namin. Pansin ko rin na lumabas na kami ng syudad. Mistulang hindi maubos-ubos ng matatayog ng mga puno ang tumambad sa paningin ko. Walang katapusang lunti ang damo ang nasa lupa. Huminto ng sasakyan at lumabas kami mula dito. Dama ko ang kapayapaan ng lugar at ang dalisay ng sariwang hangin. Tanging huni ng mga ibon lang ang naririnig ko. Napatingala ako sa isang malaking lumang bahay na nasa tapat. Sa nakikita kong istruktura nito ay para akong nasa medieval period. May terasang ikalawang palapag nito na tanaw naman talaga ang lawa. Sinulyapan ko si Gavin na nakamasid lang sa akin. Ang isang kamay niya ay nakahawa kay Colton. Ang laki naman ng bahay. Wala na nakatira dito. Mababa ka sa boses ang pagkamangha ko. Wala na dahil nanirahan na sila sa States. Binenta to sa akin noong nakaraang taon. I just decided to buy this 2 days ago. Sabay kami napatingin na may itinuro si Colton sa malayo.
I think the water from the lake just moved. Is there a fish in there, Tatay? There could be. That is why I brought some fishing rods. We'll find out soon enough. Mabilis na napalingon sa kanyang aming anak, lantad sa mukha nitong pagkasabik. Really? That is so cool! Ngumisi si Gavin at ginulong buhok ni Colton. Tiningnan niya ako. Wala na kami inside the house? Tumangwak at naglakad na kami papasok dito. Nang buksan ni Gavin ang double doors na gawa sa mamahaling kahoy, ay pakiramdam ko'y nasa palasyo ako na makalumang panahon. Sa loob nito isang napakalaking espasyo na pinalilibutan ng malalaking bintana. Napatingala din ako sa tila ba walang katapusang hagdanan na gawa rin sa matibay na kahoy. Kapansin-pansin din ng malaking chandelier na korteng malaking buwan na pinalilibutan ng mga bituin. Mabilis na tumakbo si Colton papunta sa isang lumang piano na nasa gilid ng bintana. Ang ganda naman dito, nanas ko. Hindi pa rin matanggal ang tingin sa chandelier. Nagbaba ako ng tingin kay Gavin at nakita na sa akin na nakatuon ang kanyang atensyon. Nakitaan ko ng ngiti ang kanyang mga labi. Nagustuhan mo ba? Tanong niya. Oo naman, maganda siya. Anong balak mo dito? May pangungusap sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ako. I want to build my family here. Our family. Marahan niyang sinabi. Hindi ko magawang mag-iwas ng tingin para ako na magnet ng titig niya. Sa pagkakataong ito ay nahihinuha ko meron siyang layunin na hindi ko maatim na ignorahin pa. Mukhang nagustuhan naman ni Colton dito. Pwede siyang bumisita rito kung gusto mo. Ikaw, gusto mo ba dito? Banayad na tanong niya. Sa mga mata niya para bang handa niyang ibigay ang anumang hihilingin ko. Pakaramdam ko'y nasa bingit ako ng pagkahulog sa bangin. Mapanganib. Walang kasiguraduhan sa maaring naghihintay sa ibaba. Can we go fishing now? Magkasabay kaming napatingin dahil sa naging tanong ni Colton. Sure son, tugon ni Gavin. Nauna ako sa paglabas ng bahay. Gusto kong huminga ng maluwag at mag-isip. Nasa likod ko naman ang dalawa. Nang nasa labas na kami saka pa lamang ako lumingon kay Gavin. May kukunin lang ako sa likod ng sasakyan. Paalam niya. Nginitian ko siya pabalik. Sinundan ko siya ng tingin habang naglalakad papalapit sa sasakyan. Binuksan niya ang likod nito. Nakita kong bagay na kinuha niya. Isang picnic basket na may takip. Nagangat din siya ng isang mat. Nilapitan ko siya upang tulungan. Akin na yung basket. Alok ko. Mabigat to. Ako na. Iniabot niya sa akin ang mat. Eto na lang dalhin mo. Ibinigay niya naman ito sa akin. Muli niyang kinutingkay ang likod hanggang sa 2 fishing rods na ang inangat niya. Magpipiknik tayo? Tanong ko sa likuran niya. Nilingon niya ako't nginitian. That's the plan. This is Colton's first list. Nagtagpo ang kilay ko. Ha? Anong list? Natigilan siya at may biglang gulat na dumaan sa mga mata. Tinikom niya ang bibig. Don't tell her, tatay. It's our secret. Agap ni Colt na mabilis nakalapit sa ama. Napatingin si Gavin sa kanya. May nakakubling ngiti sa kanyang mga labi. I'm sorry, Colt. I just leave. But yeah, I won't tell your nanay. Won't tell me what? Palipat-lipat ng tingin ko sa dalawa. What are you guys not telling me? Pareho nila akong binalingan. Hawig na hawig ang ngisi nilang dalawa. It's a secret. Sabay na sandit ng mag-ama. Marin ko silang tinitigan. Naka-poker face pa sila. Batid ko na hindi talaga sila magsasalita, kaya sa huli bumuntong hininga na lang ako at sumuko. Minwestra ko ang nasa tapat. Fine, now go fish, malamig kong utos. Nauna silang naglalakad patungo sa lawa. Kitang-kita kong pagbubulungan nila dahil nakasunod lang naman ako sa kanilang likuran. I think Nanay is angry at us. Si Colt na hininaan pa talagang boses, akala niya siguro hindi ko sila naririnig. It won't be for long, we'll make it up to her. We'll make her happy that she'll forget about it. Si Gavin naman sabay mabilis ang sulyap sa akin. Pilyo siyang umisi at kinindatan ako. Naiiling na lang ako na sumusunod sa kanila habang bitbit ang basket hanggang sa tuluyan na naming narating ang lawa. Nilapag ko ang mat sa damuhan. Binaba na rin ni Gavin ang basket dito. Tumakbo naman ang anak namin patungo sa maiksing boardwalk na gawa sa tabla na nasa gilid ng lawa. Bitbit niyang malit niyang fishing rod. Naupo na ako sa mat at nilabas ang mga pagkain nasa loob ng basket. Sandwiches na may iba-ibang palaman. May hot dogs, ham, bacon, cheese. May nakuha din ako mga bote ng gatas at juice. May fried chicken din at nuggets at marami pang iba. Kaya naman pala mabigat. Nagangat ako ng tingin kay Gavin. Nakapamulsa siya habang tinatanaw ang anak namin.
Ikaw ba naghanda ng lahat ng ito? Dahil sa tanong ko'y napabaling siya sa akin. Oo, gumising ako ng alas 4 ng madaling araw. Dumukwang siya at pinulot ang isang bagay na lata. Siguro'y pansin niya ang tanong sa pagtitig ko dito. Worms, bait for the fish. Puntahan ko lang ang anak natin, sabi niya. Sige, punta lang kayo dito kapag nagugutom na kayo. Umalis na si Gavin at pinagpatuloy ko naman ang pag-aayos ng mga pagkain. Napangiti ako habang pinagmamasdan ang mga nakalatag na pagkain. Halatang halata na pinaglaanan talaga ng atensyon at panahon ni Gavin ang paghahanda nito. Nilipat ko ang tingin sa dalawa. Magkatabi silang nakaupo sa dulo ng boardwalk. Pareho may hawak na pamingwit habang nakalambitin ang mga paa na nasa ibabaw ng tubig. Kahit na marunong na namang mamingwit si Colton, ay malambing na nagpapaalalay pa rin siya sa kanyang ama. Pansin kong pagiging uhaw niya sa atensyon at kalinga ng ama. Dinukot ko ang cellphone mula sa bulsa. Kinuhanan ko sila ng litrato. Habang ginagawa ay tibilan tumili ang anak ko. I caught a fish! I caught it! Mabilis ang ginawa niyang pagtayo, hawak-hawak ang pamingwit na may nakatangan ng isda. Sa siglay napatalon siya, dinaluhan siya ni Gavin, mapagmalaki niyang ginulo at hinagkan ng ulo ng aming anak. Tinulungan niya si Colton sa paghawak ng pamingwit dahil nangingisay pa talaga ang mga kalakihang isda. Hindi na ako nagdalawang isip at nakangising kinuhanan na nanlitrato ang dalawa. Nilingon ako ng aming anak. Nanay, look! I caught a fish! Halos tumakbo na ako papalapit sa kanila. Umakyat ako sa boardwalk na tinutungtungan nila. Hinagkan kong noon ni Colton. That you did? I am so proud of you. Sinulyapan ko si Gavin. Come on, let's take a pic of you too. Tinabihan niyang aming anak na hinahawakan pa rin ang pamingwit. Inakbayan niya ito, tumatras naman ako upang maayos ang pagkuha sa kanila. 3 shots nila ang kinuha ko. Malapad ng ngisi naman ang pinakita ng dalawa sa litrato. Matapos ang picture taking ay nilagay na nilang isda sa container. You gotta join us, nanay. You should fish too. Baling sa akin ni Colt. Kaagad akong umiling. You know I don't know how. Kayo na lang ni tatay. That's okay. He'll teach you. Sabay baling niya kay Gavin. You should teach nanay. Napatingin sa akin si Gavin at bahagya siyang napangiti na rin. Turuan kita? Madali lang naman. Nagbaba ako ng tingin sa pamingwit na hawak niya. Kinagat ko ang ibabang labi at humugot ng malalim na hininga. Sige na nga. Yay! Si Colt, muli kaming naupo sa dulo ng boardwalk. Magkatabi na kami ngayon ni Gavin samantalang si Colt naman ay nasa kabilang gilid niya. Inabot niya sa akin ang pamingwit. Pakiwari ko'y medyo komplikado itong tignan dahil sa paikot-ikot na hawakan. Kunot-noo ko itong tinitigan. Iikot mo lang ng ganito para bumaba yung dulo ng pain sa tubig. Turo sa akin ni Gavin. Sinubukan ko sundin ang sinabi niya, ngunit hindi naman bumababa ang pain. Tumayo si Gavin at nagpunta sa bandang likod ko. Lumuhod siya at nilapit ang sarili sa akin. Ramdam kong init ng kanyang katawan, maski hindi naman mainit ng araw. Misulan niya akong niyapos galing likod. Halos madikit na ang likod ko sa malapat niyang dibdib. Gumapang ang kamay niya sa kamay kong may siyang hawak na pamingwit. Naginit ang pisngi ko ng maramdaman. Ang mumunting balahibo sa kanyang braso dahil sa pagdampi nito sa balat ko. Like this, Loretta. Bulong niya sa bandang tenga ko. Hindi na magkamayaw ang kabog sa dibdib ko. Hindi na ako magtataka kung marinig man niya ang lakas ng kabog nito. Sa nanginginig na kamay sinubukan ko itong ikutin. Ganito ba? Lower please. Paus na bulong niya. Uminit ang pisngi ko dahil sa kabalbalang naiisip. Tumikim ako. Tama ba to? Palagay ko yung unti-unti na naman itong bumababa. Tuloy-tuloy ng pagbaba ng pain hanggang sa tuluyan na nga itong pumailalim sa tubig. Sinulyapan ko si Gavin at nakitang sa akin siya nakatitig. Sa lagkit ng titig niya ay para yatang mas dumoble pa ang lakas ng pagpintig ng puso ko. Masyado nang magkalapit ang mga mukha naming dalawa. Sobrang ganda mo pa rin. Parang wala sa sariling bulong niya. Napatingin ako sa labi niya dahil sa marahang paglandas ng dila niya dito. Dahan-dahan ako napalunok at nagangat na ng mga tingin sa mga mata niya. Unti-unti nang nawawala ang lakas ng kamay kong nakahawak sa pamingwit. Pakaramdam ko, anumang sandali mabibitawan ko na to. I caught another one! Tili na naman ni Colton sa gilid namin. Nabulabog kaming dalawa ni Gavin at sabay na napabaling sa nagtatatalon na anak. Nilapitan siya ni Gavin at maingat na kinuha ang nangingisay na isda mula sa taga.
Inalalayan siya nitong ilagay ang isda sa container. Bumuga na lamang ako ng malalim na hininga at tinuon ang atensyon sa sariling pamingwit. Halos matampal ang sarili dahil sa muntik ng pagrupok. Pagkatapos mamingwit ng isda ay kumain na muna kami. Nakita kong enjoy si Colton habang pinupunasan ng ama ang kanyang bibig dahil sa natirang cheese sa gilid nito. Naalala ko tuloy yung nakita ni Colt na palabas sa TV. Lubusang saya ko para sa anak. Sa mga sandaling iyon ay ramdam kong para kami isang buong pamilya. Masaya lang. Pagdapit hapon ay nakaupo kaming dalawa ni Gavin sa nilatag na mat habang pinagmamasdan na anak namin na hinahabol ang mga tutubi sa damuhan. Masiglang hiyaw niya ang namamayani sa buong paligid. Hindi matanggal ang ngiti ko na napabaling kay Gavin ngunit parang gusto kong malusaw dahil sa napakarubdob naman ng pagtitig niya sa akin. Are you happy? Mahina niyang tanong makalipas ang ilang sandali. Oo naman, sure ako na masayang-masaya din si Colt ngayong araw. Lumunok siya at bahagyang ngumiti. Can I ask you something? Sinulyapan ko muna anak namin bago ko ulit siya tinignan. Ano yun? Pwede ba katang ligawan ulit? Diretsahan at walang paligoy-ligoy niyang sinabi. Umawang ang labi ko. Ilang segundo pa akong tila ba na paralisa at nangangapa sa isasagot sa kanya. Hindi ko. Kasi hindi ko na alam kung may patutunguhan pa bang pinagsasabi ko. I want my intentions to be clear to you, marahan niyang sabi. I love you 5 years ago. I'm still in love with you now. And with your permission, I want to court you again. Nag-iwas ako ng tingin at tinanaw na naman ng anak namin na walang kapaguran sa paghahabol sa mga dumarami ng tutubi. Hindi mo naman ako kailangang ligawan dahil lang nariyan na si Colt. Nangako naman ako na hindi ipagkakait sa iyong anak natin kahit na walang tayo. Tinignan ko muli si Gavin at malungkot nang nginitian. We can be civil with each other. Parang modern family kumbaga. Marinya pa rin akong tinitigan. Mapaghanap ng kung ano ang tingin niya. May bigat na emosyong lumandas sa kanyang mga mata. Hindi kita liligawan dahil lang nandyan si Colt. Labas ang anak natin dito. Nandyan o wala man si Colt, minahal na kita't mamahalin pa. I want you to understand that, Loretta. Sinuklian kong titi niya. Sa daming emosyon na dumaan sa akin na hindi ko na alam pa kung anong kanyang nakikita sa itsura ko. Ngunit sa mga titig niyang hindi natitibag ay isa lang ang nasisiguro ko. Hindi na mapapawi pa ang kanyang determinasyon. Sige, pag-iisipan ko, Gavin. Sabi ko pagkatapos ng ilang minutong titigan. Umuwi na rin kami ng mag-alas 5 na ng hapon. Nang makarating sa bahay ay nakatulog ng diretso si Colton dahil na rin siguro sa pagod. Hindi naman ako pinatulog ng pag-iisip sa naging usapan namin ni Gavin. Alam kong dahil sa sinabi ko sa kanya ay binibigyan ko na siya ng pagkakataon. Siguro parang inamin ko na rin sa sarili ko na may natitira pa sa pagmamahal ko sa kanya noon. Ang tanong, handa ba akong sumugal ulit? Handa na ba ako magpaubaya ulit? Baon-baon ko ito hanggang sa pagpasok sa trabaho kinabukasan. Nakokonsensya din ako nang maisip si Max. Ano na lang kayang iisipin niya? Na pinaasa ko lang siya? Nabagabag ako dito kaya nang magkita kami ako nang nag-imbita sa kanya ng lunch para na rin makausap siya. Konti lang ang kinain mo May problema ba, Loretta? Nag-aalala niyang tanong matapos namin kumain. Hindi pa kami umalis ng restaurant at nanatili lang sa upuan. Wala naman masyadong customer kaya pwede kami magtagal. Banayad kong tinignan si Max na naninimbang naman ang tingin sa akin. Nag-picnic kami kahapon ni Colt at Gavin. Nahiya akong panimula. You don't have to tell me about it. Labas na ako dyan dahil private affair mo naman yan. I don't wanna intrude your privacy. Agap niya. Kumunot ang kanyang noo. Are you feeling guilty about it? Napakagat ako sa pang-ibabang labit sa kabumuntong hininga. I just feel like I should tell you. Gavin also asked if he could court me. Gusto niya akong ligawan ulit. Pahayag ko't napapikit. I told him that I would think about it. Alam ko na dapat diretsahan ni-reject ko na siya but I'm just so confused. Gulong-gulo ako, Max. Nabasag ang boses ko sa huli. Unti-unti akong dumilat at nilakasan ng loob upang muli siyang pagmasdan. Nabanaag kong pinaghalong sakit at takot sa kanyang mga mata. Ngunit mas nakonsensya lang ako nang mas nanaig dito ang malalim na pangunawa. Marahan niyang kinuha ang kamay kong nakapatong sa mesa.
Tinitigan niya ito't mahinang pinisil. I'm sorry that you're feeling that way, but I gotta be selfish this time. Nagangat siya ng tingin. Nag-aalab ang kanyang mga mata. I won't give you up to him. Ipaglalaban kita, Loretta. Maybe he was your first, but I am dreaming to be your last. Siguro nga siyang una mo, pero baka naman sa huli ako ang mapili mo. Mas bumigat pa yatang nararamdaman ko matapos namin mag-usap ni Max. Pakaramdam ko talaga nagiging two-timer na ako, wala pa nga akong sinasagot sa kanilang dalawa ni Gavin. Masyadong naging okupadong utak ko. Hindi ko na nga namamalayan ng oras at hapon na pala. Hindi dumalaw si Gavin sa kanyang ina. Para naman ako nitong nabigyan ng kaginhawaan dahil mukhang hindi ko pa yata kayang harapin si Gavin ngayong araw. Hindi ko alam kung paano umasta sa harap niya. Sa mga sumunod na araw hindi pa rin nagpaparamdam si Gavin. Maski sa aming anak ay wala siyang sinabi. Naisip ko na baka nga masyado na siyang naging abala sa trabaho dahil sa ginawang pagliban dito sa maraming nagdaang araw. Is Tatay going to pick me up later? Pag 10 beses na yatang tanong ito sa akin ni Colton. Nasa sala kami habang inaayos kong kanyang bag para sa eskwela. 3 araw na kasimula noong huling nagparamdam si Gavin. Feeling ko tuloy ginost niya kami ng anak niya dahil sa biglang pagkawala niya na parang bula. I don't know anak, he didn't text me. Pero kapag nag-text siya, I will tell Ate Susan and then she'll tell you, okay? Nakabagsak ang balikat niya akong tinanguan. Okay. Napasulyap ako kay nanay na tahimik lang habang nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Nagkatinginan kami't may dumaan tanong sa mga mata niya. Hinilingan ko lang siya dahil sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam kung bakit hindi pa rin tumatawag at bumibisita si Gavin. Pumasok ulit ako sa trabaho na may dinaramdam na awa para sa anak ko. Medyo nainis din ako sa ama niya. Hanggang kailan niya ba planong paasahin si Colton? Masyado ba siyang abala para ni text o tawag ay hindi niya man lang magawa? Dahil sa inis ay halos hindi ko na mabati ang mga residente sa Pillars. Pati tuloy pagtatrabaho ko ay naapektuhan na. Kaya naman noong kalagitnaan ng pag-ring ng cellphone ko noon sa break time at nakitang pangalan ni Gavin sa caller ID ay may panggigigil ko tong pinindot upang masagot. May nabuhay yata. Malamig na pambungad ko sa kanya sabay irap sa kawalan. I'm sorry, may emergency lang. Tugon niya sa kabilang linya. Pansin ko parang nasa malayo lang kanyang boses. Sa susunod, wag mo na akong tawagan, si Colton na lang. Ilang araw na naghihintay sa'yo. Dapat hindi mo na lang siya pinaasa kung iiwan mo rin pala sa ere. Ratsyada ko. May narinig pa akong isa pang boses sa linya niya. Mukhang abala nga siya. Look, I'm sorry. May importante lang akong inasikaso. Narinig ko siyang sinabihan ng kausap na blackout everything. Nagtagpo ang kilay ko. Wala na akong pakialam kung para nagiging chismosa na siya naman itong dala-dalawang kinakausap. Have you noticed someone following you, Loretta? Muling tanong niya. Ha? Wala naman. Bakit? May nahabilin na naman siya sa siguri kausap niya sa harapan na hindi ko maintindihan. I want you to go straight home after you shift. Huwag na muna kayong lumabas ni Colton for this week. I will take care of everything first. Teka nga, ano bang nangyayari, Gavin? May problema ba? Ilang segundo pa siyang natahimik. Narinig ko maras niyang pagbuntong hininga. Nothing. Nahimigan ko ang kawalan ng pananalig niya sa sinabi. May asikasuhin lang ako. I'll be home soon to you and to our son, I promise. Matapos ang pag-uusap namin ni Gavin, ay kagad akong bumalik sa station para magtanong. Mabuti na lang at nadatnan ko pa si Kim. May Senate hearing ba ngayong araw o this week? Natigilan si Kim sa pag-asikaso sa mga gamot at binalingan na ako. Nagtagpo ang kilay niya talatang nag-iisip. Parang wala naman, muli siyang bumalik sa pag-asikaso ng mga gamot. Ang swerte nga ng mga senador, hindi sila masyadong abala. Hanggang sa pag-uwi ng bahay, hindi pa rin ako nilulubayan ng mga tanong at kaguluhan sa sinabi ni Gavin. Pinaalam ko na lang sa aming anak ang naging pagtawag niya. Masyado namang maunawain si Colton kaya hindi na siya nag-usisa at sabi niya handa siya maghintay sa tatay niya. Bitbit ng isang baso ng gatas para sa anak ay muli akong bumalik sa sala. Nadatnan ko si nanay at siyang na nanonood ng balita sa telebisyon. Lumingalinga ako sa paligid dahil sa paghahanap sa anak. Si Colton po, Nay. Sinamahan ni Susan sa kwarto. Binihisa na ng pantulog dahil inaantok na raw. Sige. Hahakbang na sana ako papunta sa direksyon ng hagdanan, ngunit nakuha ng palabas sa balita ang atensyon ko. Tinatagong anak.
Galing sa matibay na source ay anak daw ito ni Senator Gavin Del Faro sa ibang babae. Ayon din sa source ay nasa 5 taong gulang ng bata. Kung magkaganon man, ay anak ito ng pinakakilalang senador ng bansa noong nabubuhay pang kanyang yumaong asawa. Magpasa hanggang ngayon ay kinukuha pa rin natin ang panig at komento ng batang senador. Nanghina ko tuluyan nang nabitawan ng baso. Ni paglagpak nito sa sahig ay hindi ko na narinig. Sino nga kaya matimbang sa puso ni Loretta sa 2 binatang nanliligaw sa kanya? Ano mang gagawin ni Loretta? Yung laman ng balitan tungkol sa anak nila ni Gavin. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.